Good morning sa inyo mga tol. Ito nga pala ulit. Huwebes ba ngayon? Tama, Huwebes mga tol. Samahan nyo nga pala ulit ako sa aking unang biyahe ngayong araw ng Huwebes. Buwan ng Mayo mga tol. So bali pinasukan tayo papuntang Alabang. Medyo mababa yung pamasahe mga tol, pero okay lang kasi dadaan naman to ng expressway, kaya mabilis yung biyahe namin ngayon. Kung hindi dadaan ng expressway to, iyak ako na ito. So bali mga tol, nakalagay dito near Joricville. Pero ang pasok niya Greenwoods, kaya tinawagan ko muna si ma'am. Kasi yung Joricville mga tol, dito banda yun yung ano ito hindi siya subdivision, para siyang village lang mga tol. Yun, tinawagan ko siya kung nasa Joricville ba siya, kasi dito yung pasukan ng Joricville Ayun yung may kita yung Joricville Ayan, dito yung pasukan. Hindi yan subdivision. Tinawagan ko siya, andun pala siya sa Greenwoods. Pabira yung address na nakalagay doon, Joricville, pero nasa Greenwoods pala si ma'am. Mabuti na lang tinawagan natin at kinonfirm natin kung nasa Joricville pa talaga siya o sa Greenwoods, kasi yung Joricville at saka Greenwoods, pader lang po ang pagitan dyan mga tol. Yung Joricville village, yung Greenwoods naman yun yung malaking subdivision dito sa Taytay mga tol. Nasasakupan ng Taytayan, Cainta, Pasig, tatlong bayan na nakakasakop dyan. Dito sa area ko mga tol, Greenwoods, tas dyan yung Joricville mga tol, ayun yung village na yan. Pader lang po ang pagitan niya, kaya yung ano ni ma'am nakalagay Joricville nila Joricville, pero nasa loob siya ng Greenwoods. At ayun na nga mga tol, nandito na tayo sa Alabang at alas 8:11 na mga tol, at 22.9 km po na itakbo natin. At ito mga tol, na i-drop ko na kasama yung tol. So isang booking pa lang tayo, 453 sa akin, bali naging 592. Bakit? Dahil may binayaran siyang toll mga tol. Ayun, pumasok yan sa aking wallet. So ayun lang mga tol, abang-abang ulit tayo. Alam nyo mga tol, dito sa South kapag maaga pa, maraming mga pabalik na Manila dyan. At ang kagandahan dito, kapag nanggaling ka ng Makati, Rizal, ang booking mo papuntang South, napakaswerte mo na yon kasi mabilis ang biyahe, kasi dadaan ng C6 at expressway. Pero kung halimbawa manggagaling ako ng Rizal, unang biyahe ko papunta ng Makati o kaya Quezon City, medyo inaabot ng 2 oras mga tol bago mababa yung pasahero, kasi nga wala namang expressway doon o dadaanan ng tol mga tol kapag dito sa Rizal manggagaling. Dahil sa Rizal manggagaling, alam mo yung ano bang tawag nun, yung Ortigas, napakalupit ang traffic dyan mga tol. Talagang kahit malapit yung drop off location niya, aabutin talaga ng mahabang oras bago may baba yung pasahero. So yung mga tol, nag-set din ako na papuntang Fairview mga tol, no? SM Fairview. So doon tayo banda mag-aantay, magpapatay tayo ng makina, mag-aantay tayo doon. So set din ako ng pa SM Fairview, kasi ang pumapasok dito malalayo yung pick up, tapos malapit lang yung hatid. Kaya yun, no choice tayo mga tol, antay tayo dito. So ayun na nga mga tol, pinasukan na tayo. Yan, 394 naka-saver. In-open ko yung saver ko mga tol Nung pag-open ko may pumasok agad. So 394 sa akin, papunta ito ng, saan ba papunta to? Papunta ng, okay mga tol, EDSA. Yan, papunta ng EDSA sa may SM Mega Mall yata ito. Wala kasi pumapasok kapag hindi naka-on yung saver kapag nagsiset din mga tol. Kaya ang ginawa ko, in-on ko na lang. So may pumasok nga agad. Papunta ng SM Mega Mall. Kilo na rin mga tol kahit paano. Kahit saver siya, pero dadaan naman ng expressway ito wala pa akong na-counter na kapag dito sa South tapos papunta ng Manila, hindi nagpapada ng Sky o SLEX mga tol. Halos lahat talaga dito nagpapada, kasi aware din yung mga pasahero natin na sa service road dito sa South talagang matindi ang traffic, tapos sobrang dami pa ng mga truck. Time check mga tol, 1:50 na mga tol, at ang naitakbo natin ay 96.4 mga tol. So bali may pumasok na okay, may pinasukat ulit tayo ng booking mga tol. So kunin na natin to. Ay, Victory Liner, iikot tayo, tawagan natin siya mga tol. Baka kaya niya pumunta dito sa may Shell. Natin po ma'am. Opo ma'am, nasa Shell po ako ma'am. Kaya niyo po ba pumunta rito ma'am? Okay po, salamat po. Okay mga tol, pupunta raw si ma'am. Kasi kung iikot ako mga tol, 2.5 km yan, ang layo, tas traffic pa mga tol. Ayan traffic yan hanggang dun. So tatagal. So kung aantayin ko siya rito, sandali lang naman yan, ayan lang siya konti lang yung lalakarin niya. So dito ako sa Top Avenue mga tol.
Yan, dito ako sa Top Avenue. So yung mga tol, medyo nakakota na rin tayo ngayong araw na to, ano? So bali pamakate yung sakay natin. Bali pagdating na pag-iisipan ko pa kung magsiset destination na ako pa uwi o hindi. Okay, time check mga tol, 2:55 PM na mga tol at 107.2 km na po natakbo natin. So bali nagpatay na ako ng makina mga tol. Yung makina ko pinatay ko na, makina ko, yung apps ko pinatay ko na. Bali update tayo sa kita natin mga tol, 3,276 na mga tol. Ibig sabihin kota na tayo, ano? Meron tayong incentive na 300 pesos. Bali magsiset din na po ako ng saan ba to? SM Mangono mga tol. Ay putik, verification ulit tayo. Verification. Hirap naman na ito. Ayan na. Okay, online. Yun. Seti na tayo na pauwi at bubuksan ko yung aking saver para naman kahit pa paano may makakuha tayo ng pang-uwi. Ay, hina ako, putik talaga. Okay mga tol, nag-CR lang ako, pinasukan na ako ng booking pauwi mga tol. 208 papunta ng Ortigas mga tol sa Urban Deca Home. Alam nyo ba mga tol, dito sa Petron, dito ako nagtrabaho noong 2011 mga tol. Yan. Dati Chowking yan dyan kaso tinanggal lang ngayon. So ito food up. Ito pa rin, food up pa rin mga tol. Chicken juicy. Dati ano yan dyan Chowking yan dyan ngayon ano na, chicken juicy no. So dito ako mga tol, nagtrabaho dati all goods mga tol. Ako sa Petron dati nagtrabaho noong 2011. Ang dami nagpapakarga talaga dito sa Petron na to. So bali ang may-ari na ito si Sir Mark Si Sir Mark yung may-ari na ito dito to sa may EDSA, sa may Reliance mga tol. EDSA southbound mga tol, dyan ako nagtatrabaho. Tinatawid ko pa yung overpass na yan dyan habang pumapasok ako. Ang hirap mga tol, ang hirap talaga magtrabaho dyan sa gasolinan kasi isipin mo yung amoy ng gasolina niya, yan yung nalalanghap mo araw-araw na pumapasok ka, nakakailo. Minsan namimislog ka nga, minsan natakasan ako na isang beses napakarga, tinakasan ako, di ako binayaran, nagkabono ako. Tapos yung Avanza naman na gasolina, nakargahan ko ng diesel kasi yung Avanza kasi noon at Innova parang magkamuka, kaya nakargahan ko tuloy. Pambira mga tol, grabe yung karanasan ko dati nun nung nandyan pa ako sa gasolina nagtatrabaho. Hilong-hilong, ngalay lagi yung binti ko kasi nakatayo ka lang dyan hindi ka po pwedeng bawal umupo dyan, kailangan nakatayo talaga. Kaya resulta para kang bangag dyan minsan lagi pa akong puyat kasi ang shift ng trabaho dyan minsan napapadpad daw sa pangumaga, minsan panghapon, minsan panggabi, kaya yung tulog ko hindi na normal, parang ano na yung ano ba tawag ito, yung parang hindi na siya regular, parang gano'n yung paiba-iba. Kaya kung isang beses sa isang linggo nagpanggabi ka, kung galing ka ng pangumaga, ang hirap mag-adjust ng mga tao. So yun lang, yung mga naranasan kong trabaho na yan, sobrang hirap, pero sinikap ko pa rin talaga na yun yung pinaka ano ko, step ano ba yun? Stepping stone parang yung tawag nila mga tol. Parang yun yung ano ko, yun yung nagiging panimula kong experience para magkaroon ng trabaho kasi wala naman kasi akong tinapos third year high school lang ako mga tol. Kasi alam niyo naman nung kabataan ko suwail ako na anak, layas kung saan napunta ako ng Malabon, napunta ako ng Letre, Caloocan, saan ako napapadpad mga tol. Tawag nga sa amin nun mga batang hamog. So ayun lang mga tol, balita ko kayo mamaya kapag naibabala natin yung ating passengers. Okay mga tol, 3:38 PM na, tapos sa 116.8 km po na itakbo natin. So bali mga tol, ito na po yung ating earnings mga tol, pauwi na tayo. Tama ba to? Ito. So ayun mga tol, naka 3,499.96, so naka 3.5 na rin tayo mga tol. So ngayon magagas tayo ngayon ng ay may pumasok ulit ayun, may pumasok mga tol, kunin na natin to. Yan, pambira no, may napasukan pa tayo. So magagas na ako mamaya mga tol. Diba pipick upin natin, pagka natin na natin yan, dadaan tayo ng gasolina, papakita ko sa inyo kung magkano yung ating malinis na kita. Malapit na yung pick up nya, 1.1 km lang, tapos yung hatid nya pauwi na sa amin, taga Flatway ako mga tol So ngayon magagas ako dyan,
Tapos papakita ko sa inyo kung magkano yung kinita natin ngayong araw na to mga tol. Time check mga tol ay 3:58 na. So nakapag-gas na ako mga tol, 1,000 po yung naigas ko. So balik pato lang mga tol yung gas nyo. Bali ang kinita natin ngayon mga tol, lahat ay 3,695. So mga 3,700 na rin mga tol. So ayan o. So 3,700 na rin mga tol. So breakdown natin ano, incentive natin 334 lahat. So meron tayong cancellation 50 pesos mga tol. Ito yung hindi nagpakita yung pasahero natin. So meron tayong toll na 69 pesos. So ang total natin na kinita 3,695.60. Labas na po ang commission ni Grab yan. Sa akin na po yan. Gross income ko na yan. So ngayon mga tol, ang gagawin natin, kukwentahin natin ngayon ano natin yung pinaka savings natin. So magkano yan? 3,000. Sabi natin 3,700. 3,700. I-minus natin yung 1,000 sa pang maintenance at panghulog ng sasakyan, minus yung gas na 1,000. I-minus natin 500 para sa bahay. So meron tayong 1,200 na savings kilo na mga tol. Naka 1,200 tayo na savings ano. Pero disclaimer lang mga tol, yung kita dito sa pagka-Grab ay hindi po consistent mga tol, hindi po laging ganito ang kita. May pagkakataon na mahina ang kita, meron naman pagkakataon na sobrang ganda ng kita. So walang ano mga tol, nakadepende po ito sa diskarte at tiyaga mga tol. Kaya kung makukuha mo yung diskarte dito, tsak, buhay na buhay ka talaga dito. Ngayon, kung bago ka pa lang at hindi mo pa nagagamay ang Maynila, ang buong NCR, hindi mo pa kabisado ang app kung paano siya laruin, tsak mga tol na talagang mangamote ka talaga dito. Kaya nga ang payo ko sa iba ng mga baguhan pa lang, mas maganda siguro na mag MC taxi muna kayo para makabisado nyo yung buong NCR, makabisado nyo unang-una yung lugar, pangalawa naman yung flow ng traffic mga tol, kung anong oras matraffic pa dun sa area na yan, mga gantong oras, kumbaga alam nyo na ako kasi mga tol, inaagahan ko tapos umuwi ako ng maaga kasi dito sa area namin sa may Ortigas, napakatindi ng traffic dyan sa Ortigas mga tol, mapaumaga man o hapon, pag rush hour mga tol, napakatindi dyan. Kaya kailangan inuunahan ko na yung rush hour, dapat makauwi na ako. Pero may pagkakataon pa rin talaga na inaabot din talaga ako ng ipit ng traffic dyan sa Ortigas. So ayun lang mga tol, maraming salamat sa panonood. Subscribe nyo ako sa aking YouTube channel kung hindi ka pa nakasubscribe para updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa YouTube at saka sa Facebook. Follow nyo rin ako sa Facebook mga tol. So yun lang mga tol, maraming salamat. Today is another day, another ipon. Siyempre nakauwi tayong ligtas sa ating tahanan. Ingat mga tol, God bless.